Naalala ko nung walang-wala pa ako. Nangangarap ako na sana minsan isang araw ay guminhawa ang buhay ko. Ngayong nakarating na ako dito sa Australia at medyo nakaahon sa dating hirap ng sitwasyon, napaisip ako, talaga bang pera ang solusyon sa lahat ng problema? Sa aking pananaw, kung salat ka sa buhay, mahirap abutin ang mga pangarap mo. Sa kabilang banda, kailangang ibalanse mo ang mga bagay na tunay na makapagpapasaya sa'yo, maliban sa pera. Dahil ang oras na natitira para sa'yo sa mundong ito ay nauubos din. Katagal-tagal din ang hinintay namin ng aking asawa para maisakatuparan ang biyaheng ito. Biyaheng walang eksaktong destinasyon. Biyaheng ang tanging layunin ay kumawala sa ingay at gulo na dala ng mundo namin ginagalawan. Isa ito sa masasabi ko na walang anumang katumbas na halaga ng pera ang maaaring itapat sa sayang dulot nito. Sabi nga sa isa sa linya ng sikat na kanta, magdadrive ako hanggang buwan. Ngunit isasama ko ang girlfriend ko at ang aso ko. Okay guys, kakain na kami guys. Ito na yung rice. Namangha ako sa aming biyahe sa kadahilan ng halos 5 araw na kami sa kalye, pero parang hindi nauubos ang daan na aming tinatahak. Sabi nga ng iba, kulang 1 buwan para i-google upang lubos mong madama ang kasiyahan ng buhay ng isang biyahero sa Australia. Ngunit napaisip ako, hindi ko inaakala na dito ako dadalhin ng Diyos sa Australia at makilala ang babaeng makakasama ko sa buhay at magpupuno ng mga puwang sa aking puso. Sa tagal na naming pagsasama dito sa Australia, nararamdaman ko at alam ko na siya na nga ang makakasama ko ng habang buhay. Hindi ko din inakala na mabibigyan pa ako ng pagkakataon upang makabangon muli sa mga pinagdaanan kong mga pagsubok. Batid din ng Diyos ang hirap at sakripisyo na may ahon ko ang buhay ko sa kahirapan. Lumaban ng patas sa buhay ang tangi kong pinaniniwalaan
At siya ring dahilan kung bakit ako narito, kung saan man ako ngayon. Hindi ko batid at walang nakakaalam sa plano ng Diyos para sa akin at sa pamilya ko. Pero isa lang ang sigurado doon. Hindi niya tayo kailanman iiwan. Sasamahan niya tayo hanggang sa dulo ng ating paglalakbay. Hindi ko yan yun, ano? Hindi nakatulog.